isang 76 years old na lola na naglalako ng gulay dito sa bayan ng Saragossa, Viva, Ecija. At hindi hadlang kay lola ang kainitan at sikat ng araw para lang makabenta at may pangtawid sa pang-araw-araw na gastusin. At nilapitan ko si lola at itinanong kung magkano ang kanyang kinikita sa isang supot na gulay. At nabigla ako nung sinabi niya sa akin na 5 piso lang daw ang kanyang kinikita dito, dahil ito ay inaangkat niya lamang sa isang tindera dito sa may palengke. At bigla ako nalumo, kapobres, dahil sa kanyang edad nagsusumikap pa siya para kumita. Tunghayan po natin, mga kapobres, ang kwento ni Lula na nakikibaka sa hamon ng buhay. Hello mga kapobres, bali ito po yung tinitinda ni nanay na 50 pesos. Ang 50 pesos po is 45 pesos po kuha dito ni nanay po. Bali 5 piso lang po sa kanya po. Depende po yun daw, kapobres, kung mapaubos niya po or hindi po. Ganun po kahirap yung kalagayan ni nanay po. Ngayon po, bali dito po siya sa Santa Lucia, Saragossa de Ecija po. Bali si nanay po is na naglalakad lang po. Simula dito hanggang Jollibee po. Bali mga 4 kilometers po yung nilalakad ni nanay. Simula dito hanggang Jollibee po. Tapos Jollibee hanggang dito sa pag-uwi po. Minsan po, maswerte na po si nanay po makabenta ng 200 pesos po para may pangkain po sila po. Minsan po, pag hindi po nauubos po, is nilalako ni nanay po to. Kasi ito po is inaangkat niya lang po. Kailangan po na, pag inangkat niyo po nito po na, bayaran niyo muna po. Wala, kinukuha lang namin. Kinukuha niyo po. Tapos yung bayad po, pagbalik na, Oo. pag naubos na po. Oo. Paano pag hindi naubos? Mauubos at mauubos. Pinapaubos mo talaga po. Ganun po. Kaya ang sabi ni nanay po, na minsan pag hindi naubos po, umaabot po siya ng 1 PM po. Nilalako niya po yun. Kahit gaano kalayo po, hanggang Carmen po. Umaabot po hanggang Carmen po. Baka hindi lang 10 kilometers po yung nilalakad ni nanay po, mga kapobres. Para lang mapaubos po to, para kumita si nanay. At saka yung kita po ni nanay is ay bibili niya po ng bigas ng 2 kilo po. Minsan 1 kilo po, depende sa kita ni nanay. Paano naman po na yung ulam niyo po? Pagdating dito, mahuha na kami ng mga talbos-talbos. Ayun po mga kapobres. Kapag hindi sapat po yung kita ni nanay, minsan kumita siya ng 200 or 150, depende po sa kita niya po. Minsan pangbigas lang po. Tapos pag uwi dito ni nanay, wala na pong ulam po, tsaka na lang po niya mag-isip. Meron naman daw mag-uong, meron naman talbos daw po, para makaraos lang po na araw-araw po. Opo. Ganon kahirap po si nanay po. Tapos ito po na, ano pa ibang tinitinda niyo minsan po? Bulaklak ng kalabasa. Yun, nung nabidyohan kita, nabidyohan po kayo, isa bulaklak na kalabasa po yun. Tapos po, ano pa po iba po? Ang bulaklak ng kalabasa po, madali po malanta po yun ay. Nauubos agad. Yung bulaklak ng kalabasa po. Ayun, mabenta kasi po yung bulaklak ng kalabasa po is, kasi fresh po yun eh. Opo, fresh po. Sakay katuray. Yung katuray, masarap kasi yung katuray eh. Masarap po. Ganon po mga kapobres po, yung kalagayan ni nanay dito po. Ganon kahirap po. Pagsusumikap si nanay. Minsan kumikita daw po siya ng 200, minsan hinahati niya pa po sa apo niya po. Kasi meron apo po siya na nag-aaral po. Tapos yung isa po na, yung isang yung bata, babae po, yung kasama niya po. Hindi na nag-aaral. Ay, ba't hindi naman naapaaral po? Hindi ka kaya. Ilang taon na po siya na High school eh. High school na po. Oo. Tapos hindi niyo pinaaral po. Ayun po, para yung kasama ni nanay dito po, mga kapobres, isa nahinto na po sa pag-aaral po. Dahil sa kahirapan po, yun na lang po yung lagi nyo kasama po na Bulaklak. Hindi namin kahapon. Oo, yung bulaklak na kalabasa po. Tapos kita mo, sa kainitan po, nilalako po to ni nanay po. Is 5 pesos lang po yung tinutubo po ni nanay po. Si Nanay Paz po is 76 years old po. Bali, wala na po siyang asawa po. Bali, may mga anak naman po siya. May mga pamilya na rin po.
siyempre tayo po, hindi man tayo naman natin umasa po sa may pamilya na rin po. Opo. Kasi lalo na po, ako, kahit alam naman natin, mahirap, mas mahirap pa po sila sa atin. Di pa po ba? Oo, totoo yun. Opo. Mas maganda po, kung baga, ano pa tayo, malakas pa tayo, nagsusumikap, gagawa pa tayo ng paraan para kumita po. Para kumita. Ngayon po, si nanay po, bali ito po yung bahay ni nanay po. Ito mga kapobres. Ito bahay ni nanay. Dati, bali dito po siya nagsasaing. Tapos, naghahanap. Kahoy lang po yung ano ni nanay po. Kahoy lang po. Yung ginagatong ni nanay sa kanyang pagsasaing po. Ngayon po, paano po na minsan pag umalis kayo dito, wala pa kayong kain po? Magsasaing yung apo ko. Magsasaing apo nyo po. Tapos kung ano na lang po, yun na lang po yung uulamin nyo po. Ganun na. Tapos maglalakad po kayo. Oo. Kumbaga pagdating nila po sa Jollibee po, gutom na po sila doon. Kasi ilang oras po may ilang minuto yung nilalakad nyo po na yun. Lalakad yung pag na... 30 minutes. Oo. Baka hindi lang. Nakabenta kami kahit konti, kakain kami ng lugaw. Ito po umaasa pa po sila mga kapobres kaya sa benta nila po para makakain sila po. Kahit lugaw lang daw po Oo. para malagyan yung laman ng sikmura nila. O tapos maglalakad na naman po sila para mapaubusan naman po. Paano po na example, kumain kayo ng lugaw po. Oo. Di gutom na naman po kayo nun. Kakain na kami dito pagdating. Doon na kayo magsasaing po. Pag na... Kita mo nga pobres, anong oras na? Anong oras kumbaga makarating na kayo dito? Minsan alauna kayo naglalako po. Oo, uubusin namin. Uubusin nila po yung titinda nila po para kumita naman po. Pero po nay, bakit naman po dapat hindi niyo muna kinausap po yung kinukuhanan niyo po na hindi naman po 5 piso po? Kawawa naman po kayo. Dali na, binabagsak din sa kanila. Kaya nakahati kami, gano'n. Hahati kayo sa tubo po. Bali tumutubo po sila ng 10 pesos po, is tagpa 5 pesos po kayo. Gano'n. Tapos po na ikaw po, sa kainitan po siya kapobres. Sobrang init po. Kasi kanina po nakita ko po si nanay po, inaalok-alok niya po sa mga sa mga kotse po na kumakain sa Jollibee po. Kaya minsan hindi ko maiwasan po na hindi malungkot na nakita ko si nanay. Tapos pag inaalok pa nila, minsan siyempre aamuin nila, fresh po ba yan? Or, di pa, siguro naman sa atin yan, sa may ugali rin ng Pilipino po yon. Kasi siyempre gusto rin natin bumili ng sariwa, na walang amoy, di po ba? Kasi kalusugan na po yung pinag-uusapan po eh. Pero kumbaga, siyempre, tayo, hindi man natin, si nanay, kumbaga, awa na lang sana po, mga kapobres, na para tulong na lang po, para sa kanila po. Oho. Kaya sabi ko nga kay nanay, umuwi na lang po siya, kasi paubos na rin po yung tinda niya po. Tsaka ito po yung mga kapobres, inano natin si nanay. Ito yung bigas, grocery ni nanay. Ito po. At saka nagpapasalamat din po si nanay po. Bali, nay, ito po is the first time lang po nangyari sa inyo rin po, na may tumulong po sa inyo po, doon sa Jollibee po. Nakain lang kami. Pinakain lang po kayo Sa loob. sa loob po. Tapos po, Hindi na napakain kami. May tinda pa kami. Sila ko namin. Naubo. nilako po. Umuwi na kami. Gano'n. Ano nga gagawin na? Kung nauubo. Kaya nga po, Kaya ganon mga kapobres ang kalagayan dito ni nanay. Kung sino man po ang taus-pusong or mas magandang loob po na tumulong or handang tumulong po kay nanay po, bukas naman po kami po para tanggapin po yung tulong nyo para kay nanay po. Kahit ano lang po, damit, grocery, bigas po, magpapasalamat po kami dyan sa inyo po, mga kapobres po. Tsaka gusto ko lang po na yung tulong po na walang pag-aalinlangan po, na kung gusto man natin mag-comment po para tumulong po, okay lang po. Yung iba kasi po, napansin ko lang po, marami po nagko-comment. Minsan, ibabas pa po kayo, ibabas pa po ako, na wala naman po kami masamang hangarin po para tumulong po. Tapos kapag tumulong tayo po, mas maganda po yung galing sa puso natin po. Kaya kita dito Gusto ko makita mo Opo, galing sa puso po. Kasi kapag tumulong tayo, ng pag-alinlangan tayo po, mabigat naman po sa pakiramdam naman namin po, or sa pakiramdam nyo rin po, o sa pakiramdam ni nanay na tinulungan nyo po. Mas maganda na lang po na huwag na lang po kayo tumulong po. Kami po, tumatanggap po kami ng tulong po na galing sa inyo po, na magaan po, na galing sa puso, walang pag-alinlangan, yun po ang tatanggapin namin po. Pero kung may pag-alinlangan po kayo, mas okay na po na huwag na kayong tumulong po. Opo. Ngayon po, magpapasalamat lang po ako sa sponsor po natin na walang sawang pagsuporta po sa The Pobres Vlog po is si Ma'am Christine or B.
Ma'am Christine, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. At saka si Sir Barley Colin. Thank you very much, sir, sa support for my page po, The Pobris Vlog po. At saka kay Ma'am Marie Corain. Maraming salamat po, ma'am. Sana po, wag po kayo magsawa po sa pagtulong po sa nangangailangan po. Alam ko po na mas higit pa po ang matatanggap nyo po na maibabalik sa inyo po ng ating Panginoon po. Maraming salamat din po kay Ma'am Net po. Ma'am Net, thank you so much po sa support po. Yun ang mga bago nating sponsor po sa The Pobris Vlog po. Para mas marami pa po tayong matutulungan po na ibang tao po na mas higit pa sa nangangailangan po. Sana po i-follow nyo po yung Facebook page ko po na Parikoy The Pobris Vlog po at saka YouTube channel po The Pobris Vlog po. Paki-subscribe na lang po dahil sa isang follow nyo po, subscribe nyo po, mas marami pa po tayong matutulungan na nangangailangan po. Maraming salamat po. Ito po si The Pobris June po. Buong puso po nagpapasalamat sa inyo po. Dahil ito po ang aking mission para sa inyo po. Maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye po.